Muling nangibabaw ang takot sa probinsya ng Cebu nung bulabugin ito kaninang umaga ng aftershock na may lakas na magnitude 5. Ang mga pasyente sa ospital at ilang mga residente sa labas na lang nagpalipas ng magdamag. Live mula pa sa Cebu City may report si John Consulta. John? Alam mo, Jessica, hanggang sa mga oras ito ay ramdam pa rin natin ang matinding takot na damah nitong ating mga kababayan dito sa Cebu matapos nga magkaroon ng malakas ng paglindol sa kanilang lalawigan. Ang pinagmulan ng itong takot ito, Jessica, nakuna ng mga CCTV video at makikita natin dito sa isa sa ating mga nakuwang footage ay ang aktual na pagyanig ng lupa at paghinto ng daloy ng trapiko, pagbagsak ng mga pader at pagtakbo ng ating mga kababayan na talaga namang nagmamadali na lumalayo sa mga gusali para lang makaiwas pagbagsak ng mga debris. So Jessica, yan talaga yung ilan lang sa mga eksena na nagbigay talaga ng takot sa ating mga kababayan. Samantala, Jessica, dito sa aking kinatatayuan, dito sa may tapat mismo ng Cebu City Medical Center ay napakarami pa rin natin mga kababayan dito ang nahihirapan, todo tiis sa napakahirap na sitwasyon dahil hindi na nga pwedeng magamit muna pansamantala itong kanilang ospital dahil napakalaki daw ng pinsala na nakita rito matapos tamaan ng lindol. Kaya sila ngayon nandito na lamang sa ilalim ng tolda at nananalangin ng himala. Ganito kalakas ang pagyanig ng lindol kahapon sa probinsya ng Cebu. Ang tubig ng swimming pool sa isang resort sa Talisay City umapaw at animoy alon ng dagat nang humampas sa semento. Sa bayan naman ng Pinamungahan, nauwi sa Stampede ang isang outreach program. Ang mga nakapila para sa Pantawid Pamilya Pilipino program, nagkatulakan ng yumanig. Patay ang isang 4 na taong gulang na bata. Mahigit 20 naman ang nasugatan. Patuloy pa rin nararamdaman ang mga aftershock. Kaninang umaga, binulabog ang mga residente ng aftershock na may lakas na magnitude 5. Bakas ang takot sa mga empleyado ng Cebu City Hall. Naglabasan ng mga tao sa isang call center at ilang kumpanya. Ang ilang residente sa kalsada na nagpalipas ng magdamag sa takot na maipit sa kanilang mga tirahan oras na magkaroon ng aftershock. Lumilindol sa loob. Baka madaganan kami ng mga yero at mga kahoy. Ayun, kaya lumabas kami para ma-save ang mga bata. Maging ang mahigit 100 pasyente sa Cebu City Medical Center sa labas na rin ng ospital nagpalipas ng gabi. Kasi may aftershock pa niya, tapos takot kami sa loob, baka may mangyari sa building. Pero ang ilang pasyenteng may malalang kondisyon, gaya ni Aling Marcela na may asma at sakit sa puso, hirap sa ganitong sitwasyon. Sa ilalim ng toldang ito, mainit at sagap ang usok at polusyon. Mainit sa labas. Mainit sa labas. Baka maulan. Mabasa ang pasyente. Sa maliit na simbahan namang katapat ng ospital, inilipat ang may 50 sanggol kasama ang kanilang mga bantay. Pinagsama-sama na ang mga batang pasyenteng nasa critical care, mga inosenteng saksi sa trahedya sa lungsod. Sana matulungan kami sa gobyerno. Bring to divide our patients in all these hospitals. We cannot allow to jeopardize the patient. Ang magandang balita, Jessica, ilang minuto bago tayo umeri ay nagsimulang dumating dito sa may harap nga ng Cebu City Medical Center ang ilang mga ambulansya ng iba't ibang mga ospital para sunduin ang ilang mga pasyente at nag-decide sila, Jessica, na kupupin pansamantala itong ating mga kababayan. Ang malungkot lang, Jessica, meron tayong personal na nasaksihan habang siya sinasakay na sana sa ambulansya ay inabutan ng sama na pakiramdam kung kaya't kinailangan siyang i-revive ng mga doktor at ng mga nurse dito sa ng mga tauhan ng Cebu City Medical Center at sa mga oras to, Jessica, ang magandang balita naman ay na-revive naman itong ating mga kababayan at patuloy siyang binabantayan. Kung kaya't ayon sa lokal na pamahalaan ng Cebu City, Jessica, ay minamadali na nila itong preparasyon para maialis na itong ating mga kababayan dito sa tapat mismo sa labas ng ospital para mailayo sila sa iba pang peligro. Jessica? Maraming salamat sa iyo, John Consulta. Ingat kayo dyan sa Cebu.